simulan na natin ang tunay na kwento. Walang eksaktong taon, lugar ng Cebu. Itago mo na lang po ko kay Waga sa pangalang Amanda. At ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay nanggaling sa aking asawa na isang bulag na manggagamot. At itago na lang rin natin siya sa pangalang Burong. Ang cute naman ng anak natin, Cecil. Ang ipapangalan ko sa kanya ay Burong para matikas na matikas ang dating. Pero baka may suggestion ka pa na ibang pangalan dyan. Wala na, Istong. Kung ano yun ang pagkasunduan natin, yun na yun. Magmula ngayong araw na ito, Burong na ang pangalan niya. Ang aming pinakaunang anak, Burong. Magiging isang malakas kang nilalang dito sa mundo. Ako ang gagabay sa iyo, anak. Nandito lang lagi si tatay para gabayan ka. Hindi ko kayo pababayaan. Welcome dito sa mundo ng mga tao. Nasa lahing babay lang manggagamot ang tatay ni Burong. Kaya naman malawak ang kaisipan nito pagdating sa buhay ng mga tao at espiritual. Subalit habang patuloy na lumalaki ang bata, may napapansin silang kakaiba at hindi yun normal, lalong-lalo na sa kanyang paningin. Istong, parang hindi ako nakikita ng anak mo. Sa tuwing iginagalaw ko ang aking kamay, ni hindi man lang sumusunod ang kanyang paningin. Isa pa unti-unting nangingibabaw ang kulay puti sa kanyang mga mata. Patingnan na kaya natin siya sa ospital upang sa gayon ay maagapan ng bata. Unang sinuri iyon ng kanyang amang si Istong, subalit wala siyang makitang ibang karamdaman espiritual. Kaya naman sumangguni na sila sa ospital upang patingnan ang kalagayan ni Burong. Hanggang sa napag-alaman nilang may kakulangan nga ito sa kanyang paningin na kanyang dadalahin hanggang sa kanyang paglaki. Sambit na wika pa ng kanyang itay na si Istong habang nananalangin ito patungkol sa kalagayan ng kanyang anak. Ama naming nasa langit, may nagawa ho ba akong kamalian? Bakit ho ganitong kalagayan ng aking anak? Isa ho siyang bulag. Papaano ho siyang magiging katulad ko? Napakabata pa ho niya. Bakit ganito na ho ang kalagayan niya? Sa puntong iyon ay para bang humihingi ng kasagutan itong si Istong sa kalagayan ng kanyang anak. Subalit habang patuloy na lumalaki ang bata, unti-unti niyang nauunawaan na kung ano ang kalagayan nito. Marahil ayun ang buhay na nakalaan sa kanya dito sa mundo. Subalit hindi siya tumaliwas sa kanyang tungkulin bilang manggagamot at mas pinagbuti pa niya ang kanyang kaalaman upang makatulong sa mga tao. Hanggang sa tumungtong ng 7 taong gulang si Burong na hindi na nila napag-aral dahil sa kalagayan nito at nakaranas ng mga pangungutya na nanggagaling sa mga kabataan. Ayan si Bulag, Burong, oh. Ang laki-laki na, lagi pang karga-karga ng nanay niya. Bulag. Hoy, kayong mga bata kayo, magsipag-uwian na nga kayo. Hindi ba kayo tinuturuan ng mga magulang nyo na maayos? Alam nyo na nga bulag ang anak ko, kinukutya nyo pa. Pabayaan mo na sila, Istong, mga bata yan. Oo nga, mga bata yan. Pinagsasabihan ko lang naman Masakit sa akin bilang magulang na sabihan ng ganyan ng anak ko. Oo, at alam ko may katotohanan. Pero bilang magulang hindi may iwasan sa akin na masaktan. Sana lang naman ay maturuan ng mga batang yan ang tamang asal. Dahil kung hindi matuturuan, paulit-ulit lang nilang gagawin yan hanggang sa kanilang paglaki. Kung pwede nga lang sana ako na lang naging bulag. Paghihimutok na wika ng kanyang itay na nakakaramdam ng awa sa kalagayan ng kanyang anak. Subalit hindi man nakakakita ang mga mata ni Burong. Pinagkalooban naman siya ng malawak na pangunawa. Gayon na rin ang kakaibang katangian na meron siya na unti-unti niya nang natutuklasan. Itay, pabayaan nyo na lang po yung mga batang yun. Hindi po nila alam ang ginagawa nila. Ang mahalaga po hindi po nila ako sinasaktan. Pero itay, parang nakikita ko po sila. Hindi lang po ganoon kalinaw. 2 kulay po ang nakikita ko. Isang kulay puti at isang kulay itim. May mga bata po roon na hindi naman masasama. Sumasama lang dun sa iba. Anong nakikita mo, anak? Kulay itim at kulay puti? Opo, itay. Mga hugis rin po sila ng tao. Yun nga lang po, blankong kulay itim at blankong kulay puti. Mga espiritu ng tao at aura ang nakikita mo, anak. Nakakakita ka nga. Salamat naman po. At pinagkalooban niyo pa rin siya ng kakaibang katangian na makakita sa mundo ng espiritual. Hindi mapigilan ng kanyang itay ang maluha dahil sa katuwaan na sa mundo ng espiritual ay nakakakita siya sa pamamagitan ng kanyang 2 mata. Subalit sa mga oras na yun ay hindi pa malinaw at kinakailangan pa ng malalim na kaalaman upang mas lalong palakasin ang kanyang 2 mata. Ngayon alam ko na aming Panginoon ang layunin at ang kasagutan sa sitwasyon ng aking anak.
Marahil ay nagkaganito siya, subalit alam kong may hinaharap siyang tungkulin balang araw. May problema man ang kanyang pisikal na katawan, subalit sa mundo ng espiritual ay buo siya na may mata, ilong at bibig at ang lahat ng katangian ng isang normal na tao. Marami yung salamat sa kakaibang katangian na ipinagkaloob ninyo sa kanya. Huwag ho kayong mag-alala dahil hindi ko siya pababayaan. Hanggang sa lumipas ang araw, buwan at taon at tumungtong sa tamang edad itong si Borong na patuloy na tinuturuan ng kanyang itay pagdating sa panggagamot at pag-aaral ng lihim na karunungan. Sa mga oras na yun ay nagkaroon na siya ng sariling gabay at isa yon sa mga nagtuturo sa kanya na kahit nangakulang siya sa kanyang paningin, pinupunuan ito ng kanyang mga gabay upang matutunan niya ang lahat ng kanyang kailangan sa mundo ng espiritual. Subalit hindi iyon naging madali sa kanya. Sa kadahilanang kailangan niyang balansihin ang lakas ng kanyang pakiramdam upang kung mayroong panganib man sa pisikal na mundo ng mga tao ay maaari niya iyong mapagtagumpayan. Ganyan nga anak, ang galing mo. Nararamdaman mo kung nasaan ako. Anak, ang lahat ng ito na ipinagkaloob sa iyo ng nasa itaas. Gamitin mo lamang sa tama upang balang araw ikaw rin ang mag-aani ng lahat ng ito sa kalangitan. Marami pong salamat itay sa mga payo nyo at hindi rin po kayo nagsawa sa akin na turuan ako. Gayon na rin po sa aking mga gabay na may magandang layunin at kabutihang loob. Inakbayan niyo ng kanyang itay na si Stong habang daan-daan silang pumapasok sa loob ng tahanan. Maupo ka muna anak at magpahinga. Ipagtitimpla kita ng kape. Napakasipag naman na mag-amang ito mag-aral. Ako na magtitimpla para sa inyong dalawa. Sige na at pareho na kayo maupo dyan. Ako nang bahala sa kape ninyo. Sambit na wika ng kanyang inay na si Cecil. Salamat Cecil ha. Salamat po inay sa pag-aasikaso. Ay naku ang mag-ama kong ito. Maya-maya pa'y dumating na ang kanilang kape. Habang patuloy pa rin silang nag-uusap patungkol sa panggagamot at kung papaano iyon mapagtatagumpayan ni Borong. Hanggang sa dumating ang isang araw, naisipan ni Borong na maglakad mag-isa sa labas habang daladala ang kanyang tungkod na mariing pinapanghawi sa kanyang dinaraanan. At sa mga oras na yun ay malinaw na ang kanyang ikatlong mata, subalit kinakailangan niya pa rin ng tungkod upang makaiwas sa malalaking kahoy at bato sa kanyang daraanan. At ang kanyang inay at itay naman ay panandaliang lumabas sa kanilang tahanan sa kadahilanang may humihingi ng tulong para magpagamot na nanggaling pa sa kabilang barangay. At sa kanyang patuloy na paglalakad, napadaan siya sa tambayan ng mga kalalakihan habang naririnig niya ang tinig ng iba roon na nagwiwika sa kanya nang. Ayun ang anak ng manggagamot na si Bulag oh. Si Borong. Kala ko ba hindi nakakalakad na maayos yan? Bakit parang hindi naman bulag? Kung alisin mo nga yung tungkod niya eh. Parang nakakakita di ba? Sanggiin ko kaya yan. Para mahulog dyan oh, sa kanal. Subukan lang natin kung nakakita nga. Dahan-dahang lumapit ang dalawang lalaki sa kanya habang ang iba naman doon ay nagsisipagtawanan. Uy galingan niyo. Dapat mahulog yan dyan sa may kanal. Hindi naman yata tayo naririnig di ba? Tabigin nyo lang yung tungkod tapos sabay itulak nyo. Ewan ko na lang kung hindi yan mag-amoy babahong putik dyan. Nang makalapit ng dalawang lalaki sa kanya, kunwari siyang hindi niya nararamdaman ng dalawang yun. Subalit nakikita niyang espiritual ng mga ito nang bigla siyang itulak at bigla niya ring tabigin gamit ang kanyang tungkod. O anong nangyari sa dalawa? Bakit sila yung napasubsob sa may kanal? Bulag ba talaga itong si Borong? O nagpapanggap lang? Sambit na wika ni Borong sa nagtangka sa kanyang tumulak. Hoy kayong dalawa, kung wala kayong magawang maayos sa buhay, magtrabaho na lang kayo. Sayang ay pinagkaloob sa inyo, hindi nyo naman ginagamit sa tama. Kumpleto ang pisikal na katawan ninyo di ba? May mata kayo, may kamay at paa. At hindi nyo gamitin sa tama yan, hindi yung puro pambubuli. Akala nyo siguro hindi ko kayo nakikita no? Nakikita ko ang mga espiritu ninyo na unti-unting nilalamon ng kadiliman dahil sa inyong mga kalokohan. Anong pinagsasasabi ng bulag na to? Suntukin ko nga kung talagang nakakita siya. Ang yabang eh, bulag na nga, yabang pa. Muling lumapit kay Borong ang dalawang lalaking nahulog sa kanal at nangakmang susuntukin na siya ng dalawang yun. Hindi nila may galaw ang kanilang mga braso sa kadahilanang may pumipigil sa kanila na kanyang mga gabay. Anong nangyari sa atin? Bakit parang nakatali yung braso ko na hindi ko may galaw? Ganon din ako eh. Ano bang meron sa bulag na to? Demonyo yata yang si Borong. Sa bagay anak kasi siya ng manggagamot. Sabihin nyo ng lahat ng gusto nyong sabihin sa akin. Sanay na ako at wala akong pakialam.
Ang mahalaga alam ko ang sarili ko. Kayo kilala nyo bang sarili nyo? Malamang hindi dahil sa nilalamon kayo ng kalokohan sa buhay. Maya-maya pa'y dumating ang mga magulang ni Borong. Anong nangyari dito anak? Ang mga yantay walang magawa sa buhay. Ewan ko ba sa kanila kung anong trip nila. Siguro masaya sila kapag nakakapanakit. Pabayaan na lang natin sila tay. Hindi naman nila tayo kaya. Anong kalokohan ang ginagawa ninyo Baldo? Pati na rin ikaw Juni. May ginawa bang masama sa inyong anak ko? Alam nyo naman sigurong kalagayan niya. Sa susunod na ulitin nyo pa ito. Ipapabarangay ko kayo. Para naman makapag-isip-isip kayong lahat. Pati kayo na nandiyan dyan sa tambayan. Wag na wag ninyong gagalawin ang anak ko. Kung ayaw nyong magkaharap-harap tayo sa barangay. Hindi na ninyo kami ginalang. Nung mga bata pa kayo madalas kayong dalayin sa amin ng mga magulang ninyo. Lalo na kapag may karamdaman. Sana naman na igalang nyo rin kami bilang tao. Hindi nakapagsalita ang mga kalalakihang yon dahil sa sinabi ng kanyang itay. At tinalalayan na nga nila si Borong pabalik sa kanilang tahanan. Anak, kapag lalabas ka, magsabi ka sa akin o kaya naman sa iyong inay. Sasamahan ka namin kung saan mo gusto magpunta. Hindi naman namin ipinagkakait sa iyo yun. Yun nga lang alam mo na. May mga taong maliit ang tingin sa katulad mo at sinasamantala ang kalagayan mong yun. Kaya ko naman ho itay. Hindi nga ho sila umubra sa akin eh. Kinukontrol ko lang ho ang sarili ko at nandiyan din ho ang mga gabay ko na hindi ako pinapabayaan. Sa bagay anak, para masanay ka na rin, hindi habang buhay nandito kami ng iyong inay para alalayan ka. Kinabukasan ng umaga, may dumating na pasyente ang tatay ni Borong at ang sitwasyon ng lalaking yon ay nakulam dahil sa inggit na may malaking palaisdaan sa kanilang lugar kung saan inaangkat ang kanyang negosyong isda. Pagtatanong na wika pa ng tatay ni Borong sa nakasanib na espiritu ng mangkukulam sa katawan ng pasyente. Bakit mo naman pinapasakitan ng lalaking ito? Ano bang nagawa niya sa iyong mali? At ang pagkakaalam ko ay hindi naman madamot ang taong ito. Tugong wika ng mangkukulam sa tatay ni Borong. Mayaman siya. Mahirap lamang kami. Gusto ko rin siyang maghirap na tulad namin. Hindi ko siya gusto. Abay, ang tanong naman gusto ka rin ba niya? Malamang ay inggit lang ang nararamdaman mo dahil sa ganda ng buhay ng taong ito. Magsumikap ka rin kasi. Para naman hindi ka makaranas ng kahirapan. Sabi nga 'di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ngayon kung wala kang gagawin at inaabangan mo lang lagi yung buhay niya, malamang lalo ko talagang maghihirap. Tapos ngayon lalo mo pang dinagdagan ang kasalanan mo dahil sa pangkukulam. Ipaubayan mo na lamang sa akin ng taong ito upang maging magkasundo tayo. Pasensya ka na dahil hindi ako nakikipagkasundo sa mga tulad ninyo. At ang isa pa sa hindi pwede, hindi ko maaaring pabayaan ng taong ito. Dahil siya mismo humingi ng tulong sa akin. Kaya kung ako sa iyo ngayon, kausapin mo ng demonyo na maghahatid sa iyo sa impyerno. Patuloy na pinasakitan ng tatay ni Borong ang mangkukulam hanggang sa magsisigaw na ito at tumingin ng tawad sa kanyang pasyente at napag-alaman nilang ang kumukulam sa kanya ay isa sa kanyang tauhan sa palaisdaan. Mantakin mong inggit mong yan. Binigyan ka na nga ng trabaho ng taong ito. Tapos yan pang igaganti mo. Anong klaseng nilalang ka? Sa mga oras na yun ay walang awang kinitla ng buhay ni Stong ang espiritu ng mangkukulam na kasalukuyang nasa katawan ng kanyang pasyente. Maya-maya pa'y tinawag ni Stong ang kanyang anak na si Borong upang siya na ang pagawakin sa susunod na magpapagamot. Anak, galingan mo ha. Ano bang nakikita mo sa taong yan? May danyos ba siya ng elemento? O tao rin ang gumagawa sa kanya? Ang nakikita ko po sa nasa likuran niya itay, isang kulay itim na madre. At yun ang nagpapasakit sa kanya. Walang ligtas sa lakas ng ikatlong mata ni Borong ang mga nakatago sa likuran na nagpapasakit sa kanilang pasyente. Sa kadahilan ng bago pa man lamang yun lumapit sa kanya, kinakausap niya na ito gamit ang kanyang isipan. Patuloy na wika pa ni Borong sa kanyang itay habang kinakausap ito. Biktima lang umano siya tayo ng panahon ng gera at napagsamantalahan na rin noong mga panahong sinakop tayo. Para magpapansin at malaman natin ang kalagayan niya. Kaya pinapasakitan niyang taong ito upang lumapit sa manggagamot at makahingi na rin ng tulong ang itim na madre. Anong tulong naman ang kailangan niya? Ang magkaroon daw ho ng pagkakataon na makakyat sa langit. Hindi raw ho siya makakyat dahil hindi niya matanggap ang kanyang pagkamatay dahil na rin sa ginawa sa kanya na nawalan siya ng buhay na mayroong daladalang sama ng loob. Kaya naman naging ganyan ang kanyang kalagayan. Ikaw nang bahala sa kanya anak. Alam mo na rin naman na kung paanong pamamaraan, di ba? Baka mabigyan ng pagkakataon na mabuksan ang pintuan ng langit
para sa itim na madreng ito. Sige ho tay, ako na hong bahala. Nagusal ng mga inkantasyon itong si Borong upang tawagin ng mga anghel na susundo sa itim na madre at ihatid ito sa kalangitan. Sa mga oras na yon ay hindi naman siya nabigo. Kitang-kita ng kanyang espiritual na mata ang pagbaba ng 5 anghel at unti-unting nagbabago ang kulay ng itim na madre na naging kulay puti dahil sa mga usal na ginawa ni Borong. Sambit na wika pa ng tatay ni Borong habang tuwang-tuwa ito sa ginawang pagpapakyat sa madre na nagkaroon ng pagkakataong makapasok sa kalangitan. Magaling ang ginawa mo anak. Siguro ay pwede ka nang makatulong sa akin sa panggagamot. At kung tutusin nga parang mas magaling ka pa sa akin dahil sa lakas ng ikatlong mata mo. Hindi naman ho tay. Kayo pa rin ho ang master ko. Wala naman ho ibang nagturo sa akin kundi kayo. Pati na rin ang aking mga gabay. Basta kung ano ho makakaya ko. Tutulong ho ako sa inyo tay. Dahil ito pong nakalaang buhay para sa akin. Sige anak. Dito ka. Tapos doon naman ako sa kabila. Para mas mapabilis ang panggagamot natin. Nagpatuloy sa panggagamot ang dalawang mag-ama. At hindi maiwasang mapahanga ang mga tao roon dahil sa kabila ng kanyang kapansanan. Nagagawa niya pa ring manggamot na mas lalo siyang nakilala sa kanilang sityo dahil sa kanyang kagalingan. Alam niyo na ba yung anak ni Stong? Yung bulag? Abay napakagaling manggamot. Parang mas magaling pa nga sa tatay niya. Paano namang hindi gagaling yun? Manggagamot ang tatay, di ba? Wala namang ibang magtuturo sa kanya kundi yung tatay niya. Yun na nga sinasabi ko. Imantakin mong bulag pa yon. Partida. Nung isang araw nga lang dinala ko yung anak ko ron. Siya mismo yung gumamot. Abay napakabilis nang nagumaling yung anak ko. Hindi naman sila tumatanggap ng pera. Pilit kong inaabutan pero ayaw talaga Ganyan ang tunay na manggagamot. Hindi tumatanggap ng pera. Paano naman yung pang-araw-araw nila kung hindi sila tatanggap ng pera? Diskarte na lamang nila yon. Kaya kung sa susunod na muli kang magpupunta ron, gulay o kaya isda o kaya naman prutas ang dalahin mo. Para naman may makain sila. Ang taba talaga ng utak mo. Tama kayo na nga lang dadalhin ko sa susunod. Para hindi makatanggi sa akin yung dalawang mag-ama. Ay kayong dalawa riyan. Ano bang ginagawa ninyo? Wala naman hulo. Napag-uusapan lamang namin yung dalawang mag-amang manggagamot. Sa pagpapatuloy ng araw na yun, hindi mawala ang saya sa mukha ni Borong. Sa kadahilanang nakakatulong na siya sa kanyang itay. Lalong-lalo na kapag natatambakan ito ng pasyente na hindi na kinakaya ng kanyang oras sa maghapon. Lumipas pa ang 2 linggo. Mas lalong gumagaling si Borong sa kanyang panggagamot dahil na rin sa turo ng kanyang itay. Pati na rin ang kanyang mga gabay na madalas na bumubulong sa kanyang isipan. Hindi man sa pinigyayabang namin ang kanyang mga gabay. Kumpletong gabay ang meron si Borong. Nandiyan na ang anghel at iba't ibang uri ng malalakas na elemento. Hanggang sa isang araw ay naisipang lumabas ng pamilya upang makapagpahinga naman at naligo sila sa isang batis. Subalit sa hindi nila inaasahan, may diwatang nagbabantay roon at nararamdaman iyon ng mag-ama. Subalit hindi lamang nila pinapansin sa kadahilanang maaaring sumama iyon sa kanila. Maya-maya pa'y pilit nitong tinatawag si Borong upang makipagkasundo sa kanya sa kadahilanang gusto niya rin umanong tumulong. Sambit na wika pa niya sa diwatang may mahabang buhok. Pasensya ka na ha, pero may diwata na rin akong gabay at para sa akin ay sapat na yung kakayanan niya para makatulong. Tugong wika naman ng diwata. Ibig sabihin mo ba na tinatanggihan mong alok ko na makipagtulungan sa iyo? Ganoon na nga magandang diwata. Matapos makapagsalita ni Borong, bigla na lamang nawala ang presensya nito at hindi na rin makita ng kanyang ikatlong mata. Nagpalinga-linga pa siya sa may batis, subalit wala na talaga roon ang magandang diwata. Pabayaan mo na siya anak, mag-enjoy ka na lang sa paliligo rito. Malamang ay nagtampo lamang yon, pero hindi naman nagtatagal ng tampo ng mga diwata. Subalit nakaramdam pa rin ng pagdadalawang isip itong si Borong dahil sa kanyang pagtanggi sa diwatang yun. Maya-maya pa'y umuwi na sila sa kanilang tahanan. Dumating sila roon na may naghihintay na isang matanda at nagpakilala ito sa kanila sa kanyang pangalang Nanay Orya. Kulay puti ng buhok ng matandang yun na may mahabang kasuotan. Pasensya na kayo at naabala ko kayo ha. Galing pa ako sa bukid. Napadaan lang ako rito sa tahanan ninyo. Yun nga lang kanina pa akong naghihintay rito walang tao. Si Borong nang nakipag-usap sa matandang yun habang nagwiwika ito ng,
Pasensya na ho kayo, Nay. Nagkaroon lang ho ng kaunting kasiyahan. Kaya naligo na ho kami ng pamilya doon sa may batis. Ikaw ba yung sinasabi nilang si Borong na bulag na manggagamot? Ako nga ho, Nay. Ngayon lang ho ba kayo napunta rito? Ngayon lamang iyo. Pero bakit parang hindi ka naman yata bulag? Papaano mo kung nakikita sa iyong harapan? Gayong kulay puti ang mga mata mo. Sa pamamagitan ho ng inyong aura, pati na rin ng inyong espiritu. Ano ka mo iyo? Espiritu? Oo, Nay. Pero may iba ho tayo ng usapan. Ano ho bang sinadya ninyo rito? Hihingi ako ng tulong sa iyo iyo. 3 linggo nang may sakit ang anak ko. Pabalik-balik ang kanyang lagnat. Hindi ko naman siya kayang buhatin papunta rito. Kami na lang kasing 2 magkasama roon sa aming kubo. Hindi ko na nga alam ang aking gagawin. Kaya nagbaka sakali ako rito sa inyo na matulungan ako na mapuntahan ang aking anak doon sa aming tahanan. Parang awa mo na iho. Wala rin kasi akong pangbayad na salapi para sa pagpapagamot niya. Tuloy-tuloy na pagsasalita ng matanda na may malalim na pinagugutan sa kanyang pinagdaraanan. Sige ho, Nay, sasamahan ko kayo. Ngayon din ho mismo, magpapaalam lamang ho ko sa aking mga magulang. Maupo ho muna kayo sa loob ng aming tahanan. Noong una ay hindi pumayag ang nanay Cecil ni Borong sa kadahilan ng bukid ang pupuntahan nito at maaaring mapahamak siya roon. Subalit pinayagan naman siya ng kanyang tatay Stong upang masanay siya umano sa mga ganoong sitwasyon. Pabayaan mo ng anak mo, Cecil. Hindi na bata yan. Tawag yan ng tungkulin at may tiwala ako kay Borong. Basta anak, huwag mong kakalimutan ang tungkod mo. At alam kong hindi ka naman pababayaan ng iyong mga gabay. Sigurado akong ituturo nilang daan pabalik rito. Basta lakasan mo lang loob mo, anak, ha. Huwag kang magpapatalo sa kanila dahil lalagad tayo ng liwanag. Lubos ang pagtitiwala sa kanya ng kanyang itay. Kaya naman mas lalong lumakas ang loob ni Borong na magtungo sa tahanan ng matanda. Habang ang kanyang mga gabay ay nakaalalay sa kanya sa kung ano man ang maaari nilang makaharap doon sa kanilang pagdating sa tahanan. Hanggang sa naglakbay na nga silang 2 ng matanda. Patuloy na napapahanga sa kanyang matandang si Nanay Orya sa kadahilan ng animoy hindi ito bulag sa kanyang paglalakad. Ngunit daladala niya pa rin ang kanyang tungkod na ginagamit niyang pang-alalay. Ang layo po pala ng bahay ninyo, Nanay. Mabuti na lang ho't natuntun niyo ang tahanan namin. Bakit nga ho pala 2 na lang kayo sa tahanan ninyo? Nasa na ho bang ibang kapatid ng inyong anak? Pati na rin ang inyong asawa? Pagtatanong na wika ni Borong sa matanda habang sila'y naglalakad. May dumapong kakaibang sakit noon sa aming tahanan at sa kasamaang palad namatay roon ang aking asawa at ang aking anak naman ngayon na nag-iisa na mayroong kapansanan. Siya naman ang inaatake ng karamdaman. Siya na lamang ang nag-iisa kong kasama sa aming tahanan. Sa katunayan, iho, matanda na ang anak kong iyon. Yun nga lang talagang alagain siya na kahit ngayon na matanda na ako pa rin mag-isang nag-aalaga sa kanya. Pasensya ka na, iho, kung naikwento ko ng buhay ko sa iyo dahil na rin sa kalagayan namin. Hayaan niyo ho, Nay. Gagaling ho ang anak ninyo. Akong bahala sa kanya. Kinalaunan ay nakarating din sila sa tahanan ng matanda. Dinatnan niyang nakahiga ang pasyente sa may banig at nang mahawakan niya ito, alam niya nang may malubha itong karamdaman na hindi pang pisikal kundi pang espiritual na pagpapasakit. Nay, may mga kapitbahay ho ba kayo rito? Kasi hindi pang karaniwan ang karamdaman ng anak niyo. Aswang ho ang gumagambala sa kanya at madalas siyang napapadaan dito. May mga kakilala ho ba kayo? Si Merna lang naman ang madalas na dumadaan dito at tinitingnan ng anak kong yan. Medyo may kalayuan pa ang tahanan niya sa amin. Hindi ko nga rin alam kung bakit napapadala siyang dumadaan dito noon. Tapos sa tuwing gabi ay naririnig akong huni ng ibon. Pero pinapabayaan ko lang. Hindi ko naman kasi alam. Yun na ho yun, Nay. At wala hong iba. Baka nga pati sa pagkakaroon ng karamdaman ng asawa niyo noon, may kinalaman din siya. Pero titingnan ho natin para makasiguro tayo. Madaling pinasapi ni Borong ang gumagambala sa anak ni Nanay Orya hanggang sa magsalita ito nang. Sino kang tampalasan ka? Pakialamero. Pinapunta ako rito para gamutin ang taong ito. Kaya may karapatan ako na pakialaman ka dahil sa panggagambala mo sa kanya. Anong pangalan mo? Ikaw ba si Merna? Patuloy lang sa pagtawang nakasanib na yun na para bang nababaliw na sa kanyang sarili. Sige, tawanan mo lang ako.
Mamaya ay makakaramdam ka ng matinding sakit na hindi mo pa nararamdaman sa buhay mo. Tingnan natin. Hindi mo ako basta-basta mapapatay. Malakas ang sinasamba namin na walang kamatayan. Matapang ka rin pala. Ikaw rin bang pumaslang sa tatay nito? Ako nga ang pumaslang sa magulang niyan. Kaya siya na ang susunod ko. Pati ang matandang si Oria. Iaalay ko ang kanilang kaluluwa sa aming sinasamba. Lapastangan. Wala kang karapatan na kunin ng kanilang kaluluwa. Magdasal ka na ng pabaliktad at tawagin mo ng lahat ng sinasamba mo. Patuloy yung pinasakitan ni Burong hanggang sa lubusang manghina. Tama na, hindi ko na kaya. Patawarin mo ko, Oria. Ginawa ko lamang yon dahil sa pag-uutos sa akin ng aking pinuno. Ngayon nagmamakaawa ka. Kanina napakatapang mo. Walang makakatalo sa liwanag. Yan ang tatandaan mo. Hindi na iyon binigyan ng pagkakataon ni Burong at binawian na ito ng buhay upang makalaya na sa paghihirap ang anak ni Nanay Oria. Lubos naman ang pasasalamat at pag-iyak ng matanda dahil sa nakalaya ng kanyang anak at napagalaman niyang si Merna din pala ang pumaslang sa kanyang asawa. Maraming salamat sa iyo, Iyo. Mabuti na lamang at naagapan natin ang anak ko. Kamuntika na siyang sumunod sa kanyang itay dahil sa salot na si Merna. Magaling na ang anak ninyo, Nay. Ilang araw lamang ho ay manunumbalik na ang kanyang lakas. Pasensya na ho kayo kung wala akong maiabot sa inyo. Sa kadahilan ng hindi rin ho kami mayaman. Naramdaman ko kasi ang sitwasyon ninyo rito. Papaano ho kayong namumuhay? Meron kayong inaalagaan. Tapos ang edad nyo pa na kinakailangan na magpahinga sa loob ng bahay. Nagtatanim ako ng kamote sa likod ng bahay namin. At yun ang pagkain naming dalawa rito. Nasanay na rin naman na kami sa ganitong sitwasyon. Gusto nyo ho bang manirahan sa amin? Total 3 lamang ho kami ron. Para kahit papano may mga laga sa inyong dalawa. Hindi na, Iho. Maayos na kaming dalawa rito. Salamat sa paanyaya mo at sa pagtulong sa aking anak. Kayo pong bahala, Nay. Basta kung sakaling kinakailangan nyo ang tulong namin, hindi ho kami magdadalawang isip na tulungan kayo sa pamamaraang kaya namin. Maya-maya pa umalis na si Burong sa tahanan ng matanda. Mabigat para sa kanya na iwanan ng dalawang yun sa kanilang tahanan. Subalit wala siyang magagawa. Kung yun ang kagustuhan ng matanda na siya na mismong mangalaga sa kanyang anak, pati na rin sa kanyang sarili. Patuloy niyang binaktas ang daan paibaba. Subalit tulad nga ng sabi ng kanyang itay na hindi nga siya pinapabayaan ang kanyang mga gabay habang papabalik siya sa kanilang tahanan. Nag-aagaw ng liwanag at dilim noon nang makarating siya sa kanilang bahay. O kamusta anak? Kamusta naman ang lakad mo? Naging maayos naman ho itay. Pero naawa ho ako sa kalagayan ng dalawa. Gusto ko nga ho sana silang kupkupin dito. Pero ayaw nung matanda. Ganoon talaga anak ang buhay. Kung saan yung kinagisnan mo. Para bang ayaw mong iwan. Kahit na nag-iikaos kayo sa buhay. Naunawaan ko yung matanda. Doon kasi nasanay ang katawan niya. Yun nga lang para sa atin mahirap yung ganong sitwasyon. Pero para sa kanila, normal na lamang yun. Halika na't kumain ka na muna anak. Nakapaganda na ng pagkain ng iyong inay. Makalipas ang 1 buwan, naanyayahan ng mag-ama na maggamot sa isang sitio na medyo may kalayuan sa kanilang lugar. Ang akala nila ay magiging maayos ang pagtanggap sa kanila roon, subalit may iba't ibang tinig silang naririnig. At nanggagaling iyon sa mga pasyenteng nagpapagamot. Bakit naman ganyan? Kumuha na nga kayo ng manggagamot bulag pa. Hindi na kayo pumili ng maayos-ayos. Anong magagawa niyan sa atin? Makakagamot ba talaga yan? Ni hindi niya nga tayo makita. Siya nga naman. Nasaan na ba si Kapitan? Ay nako, kung ganito rin lang naman, magtutungo na lang ako sa ospital. Kaysa mag-aksaya ng oras dito, wala rin naman akong mapapala. Hindi na makatay si Burong sa mga oras na yun, hanggang sa magsalita na ito ng harap-harapan sa mga tao. Tama ho kayo, bulag ho ako, pero hindi ho ako kasing kitid ng utak ninyo. Kung sino lang yung gustong magpagamot, yun lang din ang gagamutin namin. At hindi ho kami namimilit rito. Magpasalamat pa nga kayo. Dahil pinaunlakan namin ang panyaya sa amin ni Kapitan. Siya nga pala, bulag lang ho ako, pero hindi ho ako bingi. Narinig ko ang mga sinabi ninyo. Umalis na yung gustong umalis, at maiiwan ang gustong magpagamot. Ang yabang naman ng bulag na to. Kala mo kung sino. Dayuhan ka lang sa sityo namin. Ang tanong, makakagamot ka nga ba talaga? Wala akong dapat na patunayan sa inyo. Ang sa akin lang, nagpunta kami rito upang tumulong at hindi para kutsain. Pabayaan mo na lamang sila anak. Asikasuhin na lamang natin yung mga gustong magpagamot. Yung mga ganyang pag-iisip, ang nasa itaas na lamang ang bahala sa kanila. Maya-maya pa'y dumating si Kapitan sa nagkakagulong mga tao.
Ako nang humihingi ng paumanhin sa inyo. Pagpasensya nyo ng mga taong yan. Sila talaga ang pasimuno rito ng mga kaguluhan. Yung mga tipong sunog baga na wala nang ginawa kundi mag-inom. Mga tanod, palisin nyo na nga yung mga yan dito. Nanggugulo lang sila. Wala nang ginawa kundi perwisyo sa barangay. Ipinagpatuloy na lang ng mag-ama ang panggagamot hanggang sa muling lumapit ang mga kalalakihang yun na kanina pang paikot-ikot sa kanila habang patuloy na nagmamasid. Aba, magaling nga, nakakapagpagamot din ng bulag. Biruin mo nga naman oh, nagpapasapi pa. May kakaiba nga namang katangian pala ang bulag na to. Pero ewan ko na lang kung may anting-anting din ito sa katawan niya. Pairam nga pare ng itak mo. Susubukan lang natin. Sa mga oras na yun ay humarang ang mga barangay tanod at hinuli ang mga tampalasan na gustong subukin ang kakayanan ni Borong. Pabulong na wika pa niya sa kanyang sarili habang nakatingin sa mga yun. Nararapat lamang yan sa inyo upang kahit papano'y lumawak ang makitid ninyong pag-iisip. Kinahaponan ay natapos na ang kanilang panggagamot at kinakailangan na rin nilang umuwi sa kanilang tahanan. Subalit sa hindi inaasahan, sa kanilang paglalakad papauwi, ang tatlong kalalakihang yun sa pag-aakala nilang nakakulong, yun pala'y pinauwi lamang sa kanilang tahanan. Oy bulag na manggagamot, alam mo ba tapos na tayo? Hindi pa. Gusto lang naming subukin ang kakayanan ninyong mag-ama. Siguro ay hindi naman kalabisan yun sa inyo, di ba? Tinagurian kayong manggagamot, malamang ay kargado kayo. Sa punto ng pananalita ng lalaki, animoy may kaalaman ito, yun nga lang sa makakaliwang paraan. Bulong na wika pa ni Borong sa kanyang itay habang nakikiusap ito. Itay, pagbibigyan ko lang ho ang tatlong ito para matigil na ho sila. Kakalasin ko rin yung mga karga nila sa katawan. Malamang yun ang nagkukontrol sa kanila rito, kaya mas lalong lumalakas ang loob nila. Sige anak, ikaw ang bahala. Alam ko naman kanina ka pang nagtitimpi eh. Pero dahan-dahan lang anak, baka naman masubrahan. Dahan-dahang lumapit si Borong habang nandoon sila sa isang daan na bibihirang daanan ng mga tao. Hawak-hawak ang kanyang tungkod na ipinapangtuktok sa kanyang dinaraanan. Bulag nga talaga to. Tingnan mo, hirap na hirap sa paglalakad. Ako nang mauna sa inyong tatlo. Sasampulan ko lang bulag na to. Sagot pa ng sagot kasi sa akin kanina ron. Itayong siga sa lugar na to. Dayuhan lang sila. At habang papalapit iyon sa kanya, nag-usal ng paulit-ulit itong si Borong para sa kanyang proteksyon at kaligtasan. Subalit nang itinuktok niya na sa lupa ng 3 beses ang kanyang tungkod, ni hindi na makagalaw ang tatlong yun na parabang nawala sa kanilang sarili. Anong nangyari sa atin? Bakit ganito? Parang may nakahawak sa 2 paa ko at braso ko. Sino ba talagang bulag na to? Anong kakayanan ng meron siya? Alam ng kanyang itay na mapagtatagumpay niya ang tatlong yun, kaya pinabayaan lang itong si Borong kung ano man ang nais niyang gawin. Subalit kilala niya ang kanyang anak na magbibigay ito ng leksyon sa tatlong humamak sa kanya, lalo pat may karga ang mga ito ng kaliwa. Kakalasin ko ang lahat ng karga nyo, pati na rin ang mga medalyon ninyo. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, walang kadiliman ang magtatagumpay sa liwanag. Sino ka ba talaga? Wala akong oras para magpakilala sa inyo. Kinuha ni Borong ang lahat ng itim na medalyon ng mga yun at ang lahat ay diniskomong yun upang tanggalin ang itim na kapangyarihang nakapaloob sa medalyon. Ngayon ay malaya na kayo sa itim na kapangyarihan na nagtuturo sa inyo ng kasamaan upang gawin ang mga kabulastugang ito. Sambit na wika pa ng isa sa mga yun matapos mahimasmasan sa ginawa ni Borong. Pwede ka ba naming maging guro upang malaman kung paano mo ginagawa ang mga ito? Kung kapangyarihan lamang ang nais ninyo, muli lamang kayong maliligaw ng landas. Subalit kung ang layunin ninyo ay pagtulong, ang kapangyarihang ninanais ninyo ay mas hihigit pa roon. Ikaw, anong pangalan mo? Rowel ho ang pangalan ko. Pasensya na po kayo sa ginawa namin. Ikaw Rowel, may pag-asa ka. Subalit ang dalawang ito, nakikita kong maitim pa rin ang kanilang budhi at kapangyarihan lamang ang kanilang nais. Gusto mo bang sumama sa akin Rowel? Upang matutunan mong lahat ng kaalaman ko, subalit kinakailangan mong manatili sa aming tahanan nang magabayan kita sa iyong pag-aaral. Ngunit nasa sayo pa rin ang pagpapasya Rowel. Nagpalingaling nga si Rowel sa kanyang kasama at nagtinginan sila roon kung bakit siya ang napili samantalang siya ang pinakautusan sa kanilang samahan. Muling itinuktok ni Borong ng 3 beses ang kanyang tungkod sa lupa hanggang sa nakakilos ng 3 sa kanilang kinatatayuan. Magsilbing aral ito sa inyong lahat. Huwag ninyong mamaliitin ng isang tao. Dahil lang ba may kapansanan nito? Maaari nyo ng pagsalitaan o saktan
Paano na lang kung walang kakayanan ng tulad ko? Marahil ay kanina pa ako nakabulagta rito. Sige na, magsipag-alisa na kayo. Maliban kay Roel. Ramdam ng kasamahan ni Roel ang takot habang naglalakad itong papalayo dahil sa lakas ng presensya ni Borong sa mga oras na yun. Bakit po akong napili ninyo? Utusan lamang po nila ako at kung may kakayanan man, o konti lang po. Kaya nga ikaw ang napili ko dahil may kababaan kang loob at napansin kong naimpluwensyahan ka lamang ng iyong kasama. Magpaalam ka na sa iyong mga magulang at sasamahan ka namin. Yun ay kung papayagan ka nilang manatili sa aming tahanan. Tinahak nila ang daan patungo sa tahanan nila Roel at ang mga medalyon ay pinawalang bisa ni Borong. Ibinaw nila ito sa lupa bago pa man lamang sila makarating sa tahanan nila Roel. Nay, Tay, may kasama po ako. 2 pong manggagamot. Pasok kayo sa bahay namin. Pagpasensya nyo na nga pala, makalat pa ha. Ano ho bang sadya ninyo? Magandang araw ho sa inyo. Ako nga ho pala si Borong at siya naman po ang aking tatay Istong. Si Roel na lamang ho magsasabi sa inyo ng aming pakay rito. Nay, iniimbitahan po nila ako para mag-aral kung paano manggamot. Yun po ay kung papayag po kayo sa akin. Kinakailangan ko raw pong manirahan sa kanila upang matutukan sa pag-aaral. Alam mo naman anak, wala akong makakatulong rito sa bahay. May karamdaman pang itay mo. Kahit man lang sana may mauutusan ako sa pagbili o kaya ay pagkuha ng mga panggatong. May karamdaman ho ba ang asawa mo? Maaari ho ba namin siyang tingnan? Sa katunayan medyo matagal na siyang may karamdaman. Nanggamot ho kami kanina sa may plaza. Bakit hindi niyo ho dinala roon? Parang nawala na kasi kami ng pag-asa. Maraming beses na namin siyang ipinagamot pero wala namang pagbabago. Nasaan ho ba siya? Halika kayo sa aming silid. Nandoon siya. Madaling nagtungo roon ng magama at nasaksihan nga nila ang kalagayan nito na sobra na ang pangangayayat ng kanyang katawan. Sambit na wika pa ng tatay ni Borong nang makita ang kalagayan noon. Naku, bakit pinatagal niyo pa ito? Halos butot balat na lamang ang tatay mo Roel. Paano ka pang naligaw ng landas? Sumama ka pa ron sa 2. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong matuto upang makatulong ka sa mga tao. Lalong lalo na sa sarili mong pamilya at ang gumagambala sa kanya ay isang elemento. Ang tatay na ni Borong ang gumamot roon at pumaslang sa masamang elementong nagpapasakit sa kanya na napagalaman nilang lamang lupa na nasagi umano ng tatay ni Roel. Maraming salamat sa inyo. Mabuti na lamang at naligaw kayo rito sa aming tahanan. Sige, pumapayag na ako na manatili sa inyong tahanan ng aking anak. Roel, huwag kang magpapasaway ron ha. Wala ka sa sarili mong tahanan. Pagbutihin mo anak ang pag-aaral at huwag mong sayangin na pagtitiwala nila sa iyo. Opo, inay. Pagbubutihin ko po. Sa araw ding iyon nagimpake na ng kanyang mga damit si Roel para sa kanyang pananatili sa tahanan nila Borong. Hanggang sa maya-maya pa'y nagpaalam na sila roon at muling binaybay ang daan patungo sa tahanan. Marami pong salamat sa pagtitiwala ninyo sa akin. Marami pong taong gustong matuto ng ganyang kaalaman. Subalit bibihira ang pinagkakalooban ng guro. Kaya marami pong naliligaw na landas dahil sa bara-barang pag-aaral at tulad po ng nangyari sa akin. Marami pong salamat sa pagsalba. Gayon na rin po sa aking itay. Hanggang sa maya-maya pa'y nakarating na sila sa tahanan. Nagulat ang kanyang inay Cecil nang makitang may kasama silang isang lalaki. Pagtatanong na wika pa nito habang nakatingin kay Roel. Sino naman ang kasama ninyo? Magandang hapon po sa inyo. Ako nga po pala si Roel. Magandang hapon din naman sa iyo Roel. Inay, dito ho muna mananatili si Roel sa ating tahanan. Tuturuan ho namin siya ni itay na manggamot at bahagyan na rin ho namin siyang makakatulong rito. Ayos lang ho ba sa inyo, Nay? Siyempre naman anak. Wala naman tayong pinipili eh. O siya, maupo na muna kayo. Maghahanda lang ako ng makakain. Patuloy na tinuruan ng mag-ama si Roel at makalipas nga lang ang mahigit na 1 buwan, nakakapagpagana na ito ng mga orasyon hanggang sa tuluyan ng matutong manggamot. Roel, wag na wag mong kakalimutan ang mga payo namin ha. Wag na wag mong ibebenta ang kaalaman mo sa dilim o kahit na anumang halaga dahil yan ang maaari mo ikapahamak. Masusunod guro, hindi ko po makakalimutan ang lahat ng tinuturo ninyong mag-ama. Hanggang isang araw, muli silang bumalik sa tahanan nila Roel upang kamustahin ang tatay nito. Inay, itay. Hoy anak, kamusta? Nakabalik ka na rin. Kamusta naman ang pag-aaral mo doon? Eto po nay, ganap na manggagamot na rin po ako dahil po sa tulong ng mag-ama. Nasaan na nga po pala si itay? Kamusta na po ang kalagayan niya? Ang itay mo? Naku anak, mas malakas pa sa kalabaw. Nandoon sa bukid at naghahanap buhay. Maraming salamat talaga sa inyo. Malaking naitulong ninyo sa amin. Siya nga pala, pasok muna kayo.
Halika Guro, pasok ka muna sa bahay namin. Kumuha ng makakain ng nanay ni Roel hanggang sa makalipas lamang ang ilang minuto. May daladala na itong kamuting kahoy, pati na rin kape. Pagdamutan niyo muna ito ha. Ito lang kasi nakayanan namin dito. Isa nga pala ito sa mga tanim ng aking asawa ngayon. Siya nga pala nasa ng tatay mo. Si Itay ho. May mga nagpapagamot ho kasi ngayon sa bahay. Kaya pang samantala siya muna yung naiwan doon. Ganoon ba? Sige't kumain muna kayo. Nagpatuloy sa pagkain ng dalawa hanggang sa hindi na makatiis ang nanay ni Roel at nagtanong ito patungkol sa mga mata ni Borong. Ngayon ko lamang napansin na bulag ka pala. Anong nangyari sa mga mata mo? Dagliang napalunok ng kinakain nitong si Borong at tumigop ng mainit na kape saka sumagot sa nanay ni Roel nang, oho, sa katunayan ho ay sanggol pa lang ako. Wala na ho ang aking paningin. Isinilang ho akong ganun at talaga hong nakatadana na ito sa akin. Pasensya ka na ha kung naitanong ko. Ayos lang ho yun sa akin. Sanay na rin ako sa mga nagtatanong. Inay, siya nga po pala. Matatagalan po akong mananatili sa tahanan ng aking guro dahil sa dami rin po na nagpapagamot roon. Ako na rin po nagpresenta para naman po makatulong ako. Walang problema sa amin anak ng Itay mo. Kung ano yung makakatulong sa'yo, gawin mo lang. Lalo pat nandiyan ka na. Pagbutihin mo na lang anak. Naghintay sila ng maghapon sa tahanang yun upang muling makita ni Roel ang kanyang Itay na mahigit 1 buwan din ang nakalipas. Pagtawag na wika pa ng kanyang inay nang makita ng papalapit ang tatay ni Roel na may daladalang sako na pinaglalagyan ng kanyang mga inani. Roel anak, nandiyan na ang tatay mo. Ayun o, papalapit na siya. Tuwang-tuwa si Roel na masulyapan ng kanyang Itay na napakalayo sa dating itsura nito na sobrang payat na halos butot balat na lamang. Hoy anak, mabuti naman at napasyal ka rito. Matagal-tagal rin kami naghintay sa'yo. Salamat nga pala dun sa tumulong sa akin. Eto na ang tatay mo ngayon. Anong balik na ang katawan ko? Halos mapaluha ang tatay ni Roel dahil sa kanyang katuwaan. Siya ba yung gumamot sa akin anak? Hindi ho tay, pero siya ho ang aking guro. Yung tatay niya ho ang gumamot sa'yo, si Mang Istong ho. Nagmamadaling lumapit ang tatay ni Roel upang makapagpasalamat kay Borong. Maraming salamat sa inyo iho. Utang ko ang buhay sa inyong mag-ama. Kung hindi kayo dumating sa bahay namin, siguro ngayon hindi ko na makikita ang anak ko. Ipabot mo sa iyong ama ang taos-puso kong pasasalamat. Sige ho, makakarating ho sa aking Itay. Sa maghapon nilang pananatili sa tahanang yun, nagpaalam ng dalawa sa mga magulang ni Roel upang muling bumalik sa tahanan nila Borong. Subalit habang naglalakad sila, inabutan na sila ng takip silim hanggang sa maramdaman nilang may sumusunod sa kanilang likuran na may 3 anino. Mabibilis ang mga ito. Subalit sa ilang minutong nakalipas ay hindi man lamang nila yon pinansin upang hindi makahalata ang 3 yun na napag-alaman nilang dalawa na ang sumusunod sa kanila ay 3 sigbin. Pagtatanong na wika pa ni Roel kay Borong. Guro, papabayaan lang po ba natin silang sumunod? Hahanap lang tayo ng magandang tiyempo at hindi rito. May mga ilang tahanan pa rin tayong nadaraanan. Marahil ay baka magulat sila sa atin. Siguro pagdating dun sa masukal na damuhan, saka natin sila dakpin. Nagpatuloy lamang sa paglalakad ang dalawa na kunwaring hindi napapansin ang sumusunod sa kanila. Hanggang sa kinalaunan, huminto silang dalawa sa may liblib na lugar kung saan nagtago pa ang 3 sigbin na maaaring alaga ng mangkukulam o kaya naman ay barangan. Maya-maya pa'y nagusal ng mga engkantasyon nitong si Borong at iniihip iyon sa hangin patungo sa pinagkukublihan ng mga ito. Hanggang sa maya-maya ay dahan-dahang lumalabas ang 3 sigbin na namumula ang mga mata habang may tumutulong likido sa kanilang bibig na gusto silang sunggaban. Sambit na wika pa ni Roel. Parang kayong 3 ang alaga ni Aling Bebang. Yung mangkukulam na patagong umaatake. Gumagamit pa siya ng elemento para makaligtas lang sa pasakit ng albularyo. Naengkwentro mo na ba Roel sa Aling Bebang? Oo guro, noong mga panahong gumagamit pa ako ng kaliwang kaalaman at sa kanya rin nanggaling yung itim na medalyon ko noon at siya rin ang nagturo sa amin ng kung ano-anong kalukuhan. Maaari mo ba akong mayatid sa kanyang tahanan? Maaari naman po guro, pero sa ngayon alanganing oras na tayo. Siguro po sa makalawa na lang. Paano naman po yung mga alaga niyang sigbin? Papaslangin po ba natin sila? Hindi Roel, sa tingin ko'y nagmamatsyag lamang sila sa atin na maaari nilang may sumbong sa kanilang amo. Pero kung sakaling may gagawin silang hindi kaaya-aya, mapipilitan tayong paslangin sila.
Patuloy na nararamdaman ni Borong ang malakas na presensya ng tatlong sigbin at muli siyang nagusal ng mga engkantasyon bilang sa bulag sa tatlong yon upang hindi na sila masundan sa kanilang daraanan. Parang nabulag yung tatlo, guro oh. Palingalinga na lang. Patuloy pa rin tayong hinahanap pero hindi nila tayo makita. Hanggang sa muli na silang makarating sa tahanan. Anak, inabot na kayo ng gabi ah. Kamusta naman ang tatay ni Roel? Mabuti naman ho, tay. Salamat daw ho pala sa paggamot nyo sa kanya dahil nadugtungan ang buhay niya para makasama ang kanyang pamilya. Mabuti naman kung ganun, anak. Sige na't kumain na muna kayo. Nauna na nga pala kaming kumain sa inyo ng iyong inay. Kasi ang akala namin bukas pa kayo uuwi. Sige ho tay, kain po muna kami. Tara na Roel, gutom na rin ako Para maaga tayong makapagpahinga mamaya. Bukas balik ulit tayo sa panggagamot. Matapos kumain habang nagpapahinga sila ng gabing yun, may naririnig silang mga huni ng ibon. Gayon na rin ang alulong ng mga aso. Sambit na wika pa ng kanyang tatay Stong habang nakahiga ito na pinakikinggan ang huni ng ibon pati na rin ang alulong ng mga aso. Anak, mukhang may bisita yata tayo dis oras na ng gabi. Ang tanong ay makakalapit kaya sa bahay natin? Sa dami ng mga pangontrang nilagay ko dyan sa paligid, hanggang sa labas lang ng bakuran ng mga yan. Kumpiyansa ang tatay ni Borong na hindi makakalapit ang mga yon sa kanilang tahanan. Subalit nang hindi na makatiis si Borong sa ingay ng mga ito, dahan-dahan siyang nagtungo sa may abuhan. Dumakot ng abo gamit ang kanyang kanang kamay, saka ito nilagyan ng cross at kinargahan ng usal, saka lumabas ng tahanan. Sambit na wika pa niya sa mga nilalang na nasa paligid lamang ng kanilang bahay. Mga bisita, patulugin niyo naman kami. Dis oras na ng gabi kinakailangan na naming magpahinga. Sabay ihip sa abo papunta sa direksyon kung saan nagtatago ang mga nilalang na yon. Hanggang sa maya-maya pa, unti-unti nang nanahimik ang paligid. Ay salamat anak, makakatulog na ako nito. Wala nang mga sungot. Kinabukasan, balik na uli silang tatlo sa panggagamot hanggang sa may dumating na isang babae. May kagandahan ang postura nito, subalit may dinaramdam sa kanyang katawan. Sakto namang tapos na ang pangalawang pasyente ni Borong, kaya lumapit na ito sa kanya. Ramdam niya ang bigat na pinagdaraanan nito hanggang sa pinaupo niya sa kanyang harapan. At nagwika ng, mukhang malubaho yata ang pinagdaraanan ninyo. Papalapit pa lamang kayo sa akin nararamdaman ko na ang bigat. Pasensya na nga ho pala dahil bulag ako, pero malakas ho ang pakiramdam ko. Lalo pat ang pinagdaraanan mo ay karamdaman pang espiritual. Nagulat si Borong sa pagkalabit ni Roel, sabay bulong sa kanyang tenga ng, Guro, magandang binibini ho yung nasa harapan ninyo. Galingan niyo ho ang paggagamot sa kanya. Tanungin niyo na rin kung wala pang asawa o kaya ay wala pang nobyo. Roel, bumalik ka na nga sa pwesto mo. Nakakagulat ka naman. Kala ko kung ano na. Natawa lang si Roel sa mga oras na yon. Subalit kitang-kita niya talaga ang kagandahan ng babae na may maputing balat at mahabang buhok. Sige po, simulan na natin ang panggagamot. Pasensya na po kayo kung medyo naantala. Sinimulan na ni Borong ang magusal ng orasyon at iniihip iyon sa puyo ng babae. Sabay mustya ng kanyang kamay hanggang sa sumanib ang kaluluwa na nagpapasakit rito. Sino ka at bakit mo pinapasakitan ng babaeng ito? Sa mga unang pagtatanong ni Borong ay hindi sumasagot ang nakasanib hanggang sa patuloy niya itong pinapasakitan. Matigas ka ba talaga na hindi ka man lamang sumasagot? Kaano-ano ka ng babaeng ito? Ang akala mo siguro hindi kita nakikita no? Gusto kong manggaling mismo sa'yo kung sino ka at kung kaano-ano ka ng babaeng ito. Hanggang sa maya-maya ay napilitan na itong sumagot dahil na rin sa lubosang panghihina sa patuloy na pasakit na kanyang nararamdaman. Pinsan niya ako. Naiinggit ako sa kanya. Gusto ko siyang mawala. Kadugo ka ng babaeng ito. Tapos ganyan ang ginagawa mo sa kanya? Anong uri ng kamag-anak ka? Dahil ba naiinggit ka sa ganda niya? O talagang wala ka lang magawa? Matanong ko lang, kanino mo natutunan ng pangkukulam? Sa mga magulang ko. Sila mismo nagturo sa akin. Ibig sabihin, mangkukulam din ang lahi ng babaeng ito? Hindi na sumagot ang nakasanib sa katawan hanggang sa ipinatanggal na lamang ni Borong ang mga inilagay nito na para bang nagkaroon ng mga sunog sa balat dahil sa paggamit umano ng mga posporo na kanyang ginagamit sa pangkukulam upang bahagyang sunugin ang manika hanggang sa kinausap niya ang magulang ng kanyang pasyente
kung papaslangin niya ba ang napakilala sa pangalang Badet na pinsan naman ni Amanda. Subalit hindi pumayag ang mga magulang nito at binigyan ng ikalawang pagkakataon. Pasalamat ka, mababait pa rin ang pinsan mo. Akalain mong nagkaroon ka pa ng ikalawang buhay sa kabila ng ginawa mo sa kamag-anak mo. Ibigay mo sa akin ngayon ang lahat ng kakayanan mo, pati na rin ang libreta. Bilisan mo! Sa pamamagitan ng espiritual na pamamaraan, ipinasa iyon sa kamay ni Borong upang ipawalang bisa ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng pagdiskomunyon. Wala na ba lahat? May nakikita pa akong itim na bato. Itatago mo pa ha? Hindi ka makakaligtas sa ikatlong mata ko, pati na rin sa aking mga gabay. Hanggang sa maya-maya'y pinalaya niya na ang nakasanib sa katawan ng babae. Sa muling panunumbalik nito sa kanyang sarili, naikwento niya kay Borong na wala naman sila umanong lahi ng mangkukulam. Subalit ang napangasawa umano ng kanyang tiyuhin. Yun ang napagalaman nilang mangkukulam, kaya pati ang mga anak nito ay tinuruan. Anong klaseng magulang siya? Pati ang anak niya ipapahamak niya. Marami pong salamat sa pagpapagaling niyo sa akin. Sana po ay makabawi kami sa inyong kabutihan. Tanggapin niyo po ang halaga ng salaping ito para naman po makabawi kami sa inyo. Hinawakan noon ang kamay ni Borong at ipinipilit na tanggapin ang salapi bilang kapalit umano sa kanyang pagtulong sa panggagamot. Subalit tinanggihan lamang iyon ni Borong. Pasensya na po. Hindi po kasi kami tumatanggap ng kabayaran. Pagtulong lamang po ang layunin namin. Napahanga kay Borong ang babaeng yun dahil sa kanilang kabutihan sa pagtulong sa pamamagitan ng panggagamot. Babalik na lamang po ako rito para magdala man lamang ng kahit na pagkain para sa inyo. Ikaw pong bahala. Marami pong salamat. Ano nga hong pangalan nyo? Amanda ang pangalan ko. Magaling ka na, Amanda. Hindi ka nababalikan ng pinsan mo. Inuha ko ng lahat ng kakayanan niya. At kung sakaling makialaman yung mga magulang niya, bumalik ka lamang rito at bibigyan natin sila ng leksyon. Inalaunan ay nagpaalam na si Amanda kasama ang kanyang mga magulang. Pero mukhang tinamaan ka yata dun sa babae. Kahit na nga ba hindi mo nakikita ang kanyang postura. Subalit hindi lang pala panlabas ang kanyang kagandahan, pati na rin ang kanyang kalooban. Mukhang mapapadalas yung dito, Guro. Ano masasabi mo sa magandang binibining yun? Naku naman, Roel. Kung ano-anong iniisip mo, pagbutihin mo na lang ang panggagamot mo dyan kaysa magbigay ng kahit na anumang motibo. Bakit naman, Guro? Binata ka naman at mukhang dalaga naman yung babaeng yun. At saka bigyan mo na ng apo si Tata Istong. Ang taba-taba talaga ng kokote mo, Roel. Manahimik ka na nga lang dyan. Ipinagpatuloy na lamang ng dalawang panggagamot sa mga pasyenteng nandoon. Hanggang sa kinabukasan, muling ang bumalik ang babaeng si Amanda at may daladala nga itong pagkain para sa kanila na iniabot naman kay Borong. Maraming salamat dito, Amanda. Napakarami naman ito. Hindi ko inaasahang babalik ka talaga. Gayunpaman, taos puso ko nagpapasalamat sa iyo. Tugong wika naman ni Amanda kay Borong. Ako po dapat yung nagpapasalamat sa inyo. At kulang pa po yan sa laki ng naitulong niyo sa akin. Wala yun. Ang mahalaga ngayon ay magaling ka na. Sabat na wika naman ni Roel habang nag-uusap ang dalawa. Amanda, dalaga ka pa po ba? O may nobyo na? Roel, ano ka ba? Kapal naman ang mukha nito. Nagtatanong lang naman ako, Guro. Wala naman yata masamang magtanong, lalo na kapag hindi mo alam. Tugong wika naman ang babae na napilitang sumagot sa mga tanong na iyon ni Roel. Wala pa akong asawa. Dalaga pa ako hanggang sa ngayon at wala pa rin namang nobyo. Ayos, bagay kayo ng aking Guro. Napailing na lamang itong si Borong dahil sa mga sinabing iyon ni Roel. Mamaya ka sa akin, Roel. Hintayin mo lang makalis itong si Amanda. Makakatikim ka talaga ng batok sa akin. Maya-maya lang ay umuwi na ang dalaga. Hanggang sa dahan-dahan ngang lumapit itong si Borong kay Roel at tinabig ito ng kanyang braso at nagwika ng, "Pasaway ka talaga, Roel. Nagmamagandang loob lang yung tao sa pagpunta rito. Kung ano-ano pang sinasabi mo, ibabalik na kita sa bahay ninyo eh. Baka nangingibabaw na naman sa yung itim na elemento. Gusto mo bang gamutin kita?" Guro naman, nagbibiro lang naman ako. Pero malay mo, kayo nga ng magandang babaeng yun. Di natin masabi, di ba? Ay naku, bahala ka nga dyan. Hanggang sa naalala ni Borong na magtutungo nga pala sila sa tahanan ni Aling Bebang. Roel, naalala mo yung mga sigbi ni Aling Bebang? Bukas ng gabi puntahan na natin siya. Baka makapanggambala pa ang mga yon, lalo pat paikot-ikot lamang sila sa lugar ninyo. Sige po, Guro, para matigil na rin ang kasamaan ni Aling Bebang.
Kinabukasan nga ng gabi, tinahak nila ang daan patungo sa tahanan ni Aling Bebang. Subalit hindi pa man sila lubusang nakakarating roon. Sinalubong na sila ng 3 alaga nitong Sigbin. Ayan na naman sila, Roel. Pinag-iinitan talaga tayo ng 3 ito. Ako nang bahala sa kanila, Guro. Siguro oras na para mawala sila. Kasi ito ring mga ito nang gagambala ng mga hayop rito. Lalong-lalo na ang mga manok. Ang akala naman ng mga may-ari aso lang ang kumagat. Hindi nila alam na sigbin. Palibhasa mailap ang ganitong uri ng sigbin na mga katulad lang natin ang madalas na nakakakita. Sige, Roel. Ikaw nang bahala sa kanila. Nagngangalit ang 3 yun. Habang papalapit si Roel na patuloy na nag-uusal habang naglalakad. Hanggang sa idinuro ito ng kanyang daliri na hindi na makagalaw ang 3 sigbin. Saka bumunot ng punyal sa kanyang tagiliran at walang awa niya itong kinitla ng buhay. Pasensya na kayo. Hindi na rin kasi kayo mapipigilan sa panggagambala dahil sa maraming beses na kayo nakatikim ng dugo na paulit-ulit nyo namang hinahanap dahil sa maling kautusan ng nag-aalaga sa inyo. Roel, tara na. Harapin na natin si Aling Bebang. Muling naglakad ang 2 patungo sa tahanan. Mga bandang 9:00 na iyon ng gabi hanggang sa masulya pa nila si Aling Bebang na nakaluhod sa lupa sa harapan ng kanyang tahanan. May mga nakatirik din doong kandila. Subalit ang kulay nito ay kulay itim na mapaghahalata ang ginagamit ng mga mangkukulam. Guro, ang ginagawa niya para bang may sinasamba siya sa ilalim ng lupa habang nakapalibot sa kanya ang mga itim na kandila. Ganyan ang gawain ng mga mangkukulam, ang isang bang demonyo, kapalit ng kanilang kapangyarihan. Gagambalain na ba natin siya, Guro? Hindi muna, Roel. Pakiramdaman muna natin ang mga gagawin niya. Magkubli muna tayo rito. Naghintay lamang ang 2. Maya-maya ay pumasok ito sa loob ng tahanan. Subalit sa muling paglabas ni Aling Bebang, may dala-dala itong sanggol. Guro, may dala-dala siyang sanggol. Halika, sagipin natin ang bata. At habang gagamitin niyon bilang kasangkapang pang-alay, itinaas ni Burong ang kanyang kanang kamay upang matigil ang seremonyang ginagawa ni Aling Bebang. Tatakbo naman itong si Roel at kinuha ang sanggol na nakalagay na sa lupa. Sambit na wika naman ni Burong sa kanyang paglapit. Giatay ka, Aling Bebang. Wala ka na bang kaluluwa? Ilang beses mo nang ginagawa ang pag-alay na ito. Walang kamuwang-muwang ang batang ito. Bakit ninyo dinadamay? Ngumingisi lamang naman ang matandang yun habang nasa gitna sila ng mga kandilang nakasindi. Mabuti naman at nakapasyal na rin kayo rito. Napakamalas ko naman. Nasakto pa sa aking pag-aalay. Patungkol dyan sa katanungan mo. Maraming beses na at marami ng sanggol ang pumanaw rito. Giatay kang matanda ka, ang dapat sayo. Pinuputulan ng ulo bilang kabayaran. Dahil sa galit ni Burong, minadali niya ang pagpaslang sa matanda upang hindi na ito pamarisan pa ng iba na maaaring maturuan ng matanda sa pamamaraan ng kanyang seremonya. Sambit na wika pa ni Roel habang karga-karga ang sanggol. Guro, anong gagawin natin dito sa bata? Kaawa-awa naman ito. Kanina pang ang giniginaw. Dalahin natin sa bahay. Ano ba yan, lalaki o babae? Babae, Guro. Matutuwa niyan si Inay dahil hindi na ako nagkaroon ng kapatid. Pangarap niya rin kasing magkaroon ng anak na babae. Maya-maya pa'y sinunog ni Burong ang kubo ng matanda. Gamit ang itim na kandila, kabilang na roon ang katawan nito upang may sama sa pagtupok. Mga bandang 12:00 na ng gabi nang sila'y makabalik sa tahanan. At nang may pakita nga ni Burong ang bata sa kanyang inay, nagulat ito sa kanyang nakita habang karga-karga ni Burong ang sanggol. Bakit may dala-dala kayong sanggol, anak? At sino ang mga magulang ng batang yan? Mahirap may kwento, Nay, pero baka kasi hindi tanggapin ang sikmura ninyo kung paano namin nakuha ang batang ito. Napilitan na lamang siyang isalaysay sa kanyang mga magulang kung paano nilang nakuha ang sanggol na yun. Sambit na wika pa ng kanyang tatay Stong. Mabuti na lang, anak, at napaaga kayo sa pagpunta ron dahil kung hindi, wala nang buhay ang anghel na ito. Oo nga po, tay. Kaya pala parang hindi ako mapakali kahapon habang niyayaya ko si Roel na magpunta ron sa tahanan ng mangkukulam. Ibig sabihin niyo ba tayo ng mga ngalaga sa kanya? Oo, inay. Wala na hong ibang mga ngalaga sa kanya kundi tayo. Tuwang-tuwa ang kanyang inay sa mga oras na yun. Subalit makalipas lamang ang 1 linggo, may nabalitaan silang 2 magulang ang naghahanap sa kanilang anak na sanggol na babae. Hindi sila nagdalawang isip na dalhin doon ang sanggol at napagalaman nila na ang kumuha sa sanggol na yun ay ang matanda na tinulungan umano ng mag-asawa
Subalit sa kabila ng kagandahan na kanilang ipinakita, hindi nila alam na may sa demonyo pala ang matandang yun at kinuha pa ang kanilang anak. Labis naman ang pasasalamat ng dalawang mag-asawa sa kanila nang muling maibalik sa kanila ang kanilang anak. Kala ko pa naman anak may aalagaan na akong babae. Ang inay naman, hindi ho sa atin ang batang yun. May mga sarili pa siyang magulang. Hanggang sa isang araw, habang nanggagamot itong si Borong, may pasyente siyang isang lalaki na ang nagpapasakit umano ay isang aswang na matagal na umanong nanggagambala sa kanyang pasyente. Ano, kaya mo pa? Wala talaga kayong magawa no? Kahit sino-sino na lang ginagambala ninyo, lalo na yung mga taong walang kalaban-laban na ginagamitan ninyo ng kung ano-anong mahika. Pagtatanong na wika pa ni Borong sa asawa ng kanyang pasyente. Mga ilang buwan nyo na ho ba siyang napapansin na parang wala siya sa kanyang sarili? Mag-iisang buwan na ho. Nung una pinapabayaan ko lang ho siya. Kasi ang akala ko babalik pa siya sa dati. Pero habang tumatagal, para pong mas lalo siyang lumalala. Nabigla na lamang po siyang sumusunggab sa aming dingding. Aaminin ko sa inyo na yanggaw ho ang asawa ninyo. Yanggaw? Ano pong ibig sabihin ng yanggaw? Ang yanggaw ho ay isang pamamaraan ng pagpaparami. Marahil ay may ipinalunok sa kanya na maaaring pinadaan sa pagkain. Huwag ho kayong mag-alala. Susubukan ko hong tanggalin ang lahat ng yon sa abot ng aking makakaya. Hindi mo na kayang tanggalin ang pagkakayanggaw ko sa kanya. Pag-aari ko na siya at kaysa na siya sa amin. Yon ang alam mo, isang mangmang na aswang. Papaslangin kita ngayon din upang hindi ka na makapagparami pa. Nagusal si Borong sa kanyang dalawang daliri at inilapat iyon sa liig ng pasyente hanggang sa paulit-ulit na iginilit na ikinawala ng buhay ng espiritu ng aswang. Sambit na wika pa ni Borong nang mapaslang niya ng espiritu ng aswang sa pamamagitan ng katawan ng kanyang pasyente. Yan ang napapala ninyo sa madalas na pagmamaliit sa amin, lalo na sa isang tulad ko na isang bulag na manggagamot. Okay mga kahiwaga, at ang pinakahuli ng kwentong ito, si Amanda ang napangasawa ni Borong. Sa kabila ng kanyang pagiging bulag na manggagamot, tinanggap siya ng buo ni Amanda hanggang sa nagbuo na nga sila ng sariling pamilya at lumipat na ng kanilang tahanan. Subalit nagpatuloy pa rin si Borong sa kanyang panggagamot magpahanggang sa ngayon. Maraming salamat nga pala kay Ma'am Karen na laging nagpapadala sa atin ng super thanks. Thank you po ma'am sa maagang pamasko. Shoutout po sa inyo Ma'am Karen. At ingat po lagi dyan sa ibang bansa. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan. Pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga. Simulan na natin ang tunay na kwento. Walang eksaktong taon